Okay lang ba tawagin si tatay? Paupuin dito. Pa! Tay, sabi ng anak ninyo na isa, gusto daw niya pag magaling na yung mama niya, dito daw namin dadalhin si Ate Maricel. Pero tay, buti ilang taon na wala si Ate Maricel, hindi ka nag-asawa. Ay, hindi. Dahil nasa bata naman ng kanto eh. Nakafocus ka sa mga anak mo. Nakikinig si Ate Maricel. Mahal mo pa rin ba si Ate Maricel? Tuwan-tuwa yung mga anak ni Ate Maricel. At hindi ko rin po inaasahan na madadatnan namin sila dito. Very good, no? Very close yung magkakapatid. Halika. Ayan. Yay! Dito ka muna ate. Dito. Ayan. Okay. Tingin ka sa camera muna. Pa-beauty muna tayo. Pa-beauty. Hello! Hello. Mga kababayan, mga kabarangay. Mga kababarangay. Yes. Mga kababayan, mga kabarangay. Blessed day and blessed morning sa atin lahat. Yan. Napakasaya ni Daddy Frankie, mga kababayan. Walang paglagyan. Kumbaga, napakasaya ko talaga as in. Bakit? Kasi mga kababayan, kung natatandaan ninyo, yung unang-unang nakita ni Kuya Sam, si Maricel. Pero ang tawag sa kanya mga kababayan, nung unang-unang nakita ni Kuya Sam is Purapur. Pero mga kababayan, pakiusap, magmula ngayon, hindi na po si Maricel, hindi na po si Purapur. Wala na si Purapur. Siya po si Ate Maricel na napakaganda. Ang laki ng pagbabago. No? Kung noon nakikita nyo makulit, noon pag pumunta kami sa ibang lugar, kung ano-ano tinuturo, hindi maawat. Pero ngayon, napakasimple. Napakagandang nanay. At yan ay dahil po sa suporta nyo sa Team Daddy Frankie. Kaya masaya po ako. Kaya naman, thank you Lord sa iyong gabay sa amin, araw-araw na pagmimisyon. At sa araw na ito, isa na naman kapatid natin ang nabago natin. Kumbaga yung dating nandoon sa kalsada, ilang taon pagala-gala, manlilimos para makakain, manghihingi para makakain. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Lahat ginagawa, maisurvive lang yung gutom. Walang pumapansin, dinadaan-daanan. Pero ngayon, eto na siya mga kababayan. Si Ate Maricel, eto na siya ngayon, nakikiusap kay Daddy Frankie. Kung pwede daw, dalawin niya ang kanyang pamilya. Doon po ako natuwa ng sobra, mga kababayan. Dahil sa pagtulong, pag-aruga natin sa kanya, after ng ilang buwan, ngayon si Ate Maricel, hindi na niya iniisip kung ano-ano. Una niya naisip, gusto niya raw dalawin ang kanyang pamilya. So sa makatwid, nasa tamang kaisipan na si Ate Maricel. No? Bagamat hindi pa po tapos or hindi pa totally natapos yung aming gamutan sa kanya, pero kita na natin sa kanyang pananalita, nakakapagtrabaho na siya dito sa bahay, kaya na nilang alagaan ang sarili nila. Alam na niya maglinis sa kanyang sariling katawan. Alam na rin po niya magluto. Napakasarap sa pakiramdam mga kababayan. Kayo mga kababayan, i-comment nyo dyan kung ano yung nakita nyo kay Ate Maricel nung unang-unang nakita ni Kuya Sam. And then, sinabi ni Kuya Sam sa akin, ni Sam Motovlog na kung pwede puntahan ko, kung pwede gawan natin ng paraan. At sa awa ng Diyos, eto na siya. Kaya mga kababayan, sa araw na ito, kaya ako masaya dahil ito na yung araw na dadalhin natin siya
sa kanyang nanay, sa kanyang lola, sa kanyang tiyahin. At higit sa lahat, isa pa sinabi niya, gusto rin niyang makita yung kanyang mga anak. Dahil sa tagal-tagal ng panahon, hindi sila nagkikita-kita. Maaaring tinitignan siya ng kanyang pamilya, nakikita siya kung saan-saan siya noon, pero siya, hindi niya napapansin sila. Kasi nung time na yon, hindi nila kayang kontrolin. Di ba? Kaya nandoon lang siya sa lansangan. Pero ngayon, siya na mismo ang pupunta sa kanyang mga anak. Right, Ate Maricel? Gusto mo na makita talaga yung mga anak mo. So pupunta na tayo. Pero after one day, babalik pa rin tayo dito. Happy ka ba ngayon na pupunta na tayo? Opo, Daddy. Bakit ka masaya? Nadalaw po kasi ako eh. Ayan, na-miss mo na ba talaga sila? Opo. O, sakay na tayo? Opo. Wala nang iyakan, wala nang drama? Wala na po. Wala na. Masaya na. Let's go mga kababayan, mga kabarangay. Sama-sama po tayo. Samahan niyo po ako na ipasyal si Ate Maricel sa kanyang mga kamag-anak. Okay? Paandarin mo na. Halika, ate. Bago pa umulan. Tararan! Okay, doon ka, ate, sa dulo. Yan, hawakan mo yung bag mo. Okay?
Hi, Ate Maricel! Oh, malapit na tayo. Ay, masaya na siya. Sundan tayo din sa mga bata. Nandun kaya sila sa bahay, Daddy? Titignan natin. Kahit ako, wala rin akong alam eh. Gusto mo unahin natin tignan yung mga anak mo? Yun mga kababayan, mga bata daw, mga anak niyang gusto niyang unang puntahan. Basta ituro mo lang kasi hindi ko alam kung nasaan sila, ha? Bigyan natin sila ng bigas? Ha? Bigyan natin sila Oo, may bigas akong dala. O sige, Daddy. Bakit gusto mo silang bigyan ng bigas? Baka wala silang bigas. Sige, walang problema. Marami akong dalang bigas. Ano pa gusto mong ibigay sa mga anak mo? Pira, Daddy. Bigyan natin silang pera. Sige. Basta't sinabi mo, walang problema hanggat kaya ko. Masaya ka ba, ate? Opo. Wow! Gaano kasaya? Ha? Gaano kasaya na makikita mo na yung mga anak mo? Masaya po, Daddy. Masaya. Paano kung wala sila doon? Ha? Hindi natin alam, pero nandoon yung mga yun. Ano tinitignan mo dyan? Wala po. Anong oras na ba, Daddy? 11:39. Ay, 11:39 pa lang? Opo. Maaga pa. Ha? Maaga pa pala. Mukhang madilim lang kasi na tiyempo na itong biyahe natin. May bagyo pala. Bagyo. Maulan. Hindi pa naman kami nagdala ng mga bota. Pero okay lang yan. Kahit ano mo yan. Hanggat kaya namin. Sige, pupuntahan natin yung nanay mo. Nanay mo, anak mo, tapos tiyahin mo. Para masaya din sila. No? Yan. Masaya kami para sa'yo, Ate Maricel. Happy ako para sa'yo na makikita mo yung pamilya mo, di ba? Ay, alos pa yun, Daddy. Alos Alaminos. Ano? Alos Alaminos pa yun. Ay, alam mo. Basta ituro mo lang. Pero ito, part na to ng Alaminos. Natatandaan mo na ba tong lugar na to? Opo. Ay, very good. Nakakarating ka ba dito nung time na naggagala-gala ka? Hindi, Daddy. Hindi na. Ano tinitignan mo? Kinakabisado mo na yung mga daan, ha? Daan tayo, Daddy. Bibili mo ng inumin. Ay, anong gusto mo inumin? Delight. Ha? Delight. Delight. Sige. Ako pork and beans. Gusto kong inumin. Pwede ba yon? Okay po. Bakit delight gusto mo? Masarap yun, Daddy. Masarap. Tataba ka lalo. Tingnan mo, mataba ka na eh. Ba't ka kasi tumaba na, ano? Walang ginagawa sa bahay, kain. Opo. Ha? Opo. Lagi kayong kumakain ni Yaya. Puro kain doon eh, no? Patabaan kayong dalawa ni Bandam. Oh, tingnan mo si Bandam, oh. Sino mataba sa inyo ni Bandam? Tingnan mo nga. Ha? O, kausapin mo nga si Bandam. Di ba binigyan ka bulaklak ni Bandam dati? Di ba? Oo. Taba na si Bandam. Ikaw din, tumataba na rin. So, ayan mga kababayan, malapit na po kami. At titignan na lang natin kung saan, kasi hindi rin namin alam kung saan lugar ang kinaroroonan ng kanyang mga anak. Yun, narinig nyo yung sinabi niya. Unahin daw yung mga bata. At nakikiusap siya kung pwede daw bigyan daw sila ng bigas, yung kanyang mga anak. Tinan mo, kalain mo, naiisip niya yung mga anak niya. Iniisip niya. Hindi man natin napapasukan yung kanyang kaisipan, pero iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa mag-improve talaga lahat. No? Tingnan natin, tara. Ika banda. Okay na, huwag nyo na pa yung Ate Maricel lang.
Nandiyan ka. Sige, hanapin mo yung gusto mo. Si Bandam, asan? Hanapin mo na yung gusto mo, Bandam. Halika. Anong? Ito sinabi mo ha. Ito na. Asan? Ito. Okay. Di na kayo. Wait, yan lang daw. Wag. Ken, buhatin mo na. Tayong papel. Ito. Kanina to tayo ito. Thank you, ma'am. And then, tayo to. Okay? Okay, let's go. Thank you. Okay, so ayan, nagmerienda si Ate Maricel, mga kababayan. Popya, no? Sige, abanti na tayo para mahanap natin. Kaya lang mga kababayan, medyo wrong timing tong araw na napili ni Ate Maricel. Tignan nyo, lakas ng ulan. Ingat, Kuya Driver. Yes, sir. Very good, thank you. Saan ang Villarica? Ayan. Pagano sa may kalsada. Kakaliwa tayo dyan. Yan ay papunta sa anak mo? Oo. Okay. Opo. O sige, sige. Ilang taon na ba yung mga anak mo, te? Malalaki na daddy. Malalaki na. May mga trabaho na rin ba? Wala pa, nag-aaral pa. Nag-aaral pa. Pero gusto mo talaga sila makita. Opo. Anong gagawin mo pag nakita mo sila? Gagawin mo pag nakita mo sila? Kaya kukumustahin po. Kukumustahin. Tapos, Yayakapin mo ba sila? Namiss mo ba yung mga anak mo? opo. Wow. Sila ng bigas. Ha? Baka wala silang bigas. Baka wala silang bigas. May Sin- bigas ba dyan? Ha? May bigas ba? Meron. Nandun sa kabilang sasakyan. Sino ba nag-aalaga sa mga anak mo? Yung asawa ko at kapatid ng asawa ko po. Okay. Nag-uusap pa ba kayo ng asawa mo? Matagal na po dati. Hindi. Matagal nang hindi. Opo. Tignan mo yung daan ha, Ate Maricel. Sige lang. Makikita mo talaga mga kababayan, makikita mo talaga sa mukha ni Ate Maricel na gustong gusto niya makita yung mga anak niya. Sana nga walang pasok eh. Opo. Kasi may bakita. Saan pa Ate Maricel? Sa banda pa doon dati. Bandaron pa. Pasok pa oh. Basta ituro ko na lang. Tapos pagkatapos natin pumunta dyan, dito tayo ng anda. Opo. Kailan po natin ipabuno tong ngipin ko dati? Sa isa? Pagbalik sa Malasigi, ipapabunod ko yan. Ay, ganun. Oo, sige, pabunot na po natin ito sa ibang center. Oo. Para mas... Tapos pagkatapos natin dito, sa Anda naman. Opo. Sino pupuntahan natin sa Anda? Yung sila tita ko po. Okay. Kumustahin mo rin sila. Opo. Very good.
Ngayon lang kayo nakapunta dito dahil. Oo. Hindi ko nga alam tong lugar na to, kaya pinapaturo ko na lang sa'yo kung saan eh. Malayo pa ba? Malapit na po. Sa may iskinita na lang dyan o nakalsada, papasok ulit. Alalay lang. Malapit na daw. Lagpas ng school, miss. Sa lagpas ng school, Kuya Rizky. Tapos may kalsada na papasok na pag ganun ulit. Pakanan ba o pakaliwa? Pag ganun din, Daddy. Ah, pakaliwa. School. School na yan. Lagpas ng school, tapos may kalsada. Saan ba dyan, school? May waiting shed. Dun sa kalsada, papasok sa may waiting shed. Yan ang school, no? School zone sabi. Ah, school soon. Meron. Hindi ko nakikita eh. Ah, ito, yung school. Opo, school zone. Ito? Oo, papasok dyan. Ito? Oo, ito kalsada dyan. Ipasok mo dyan, Kuya. Papuntang National High School to. Sigurado ka, ate? Opo. Okay. Malayo pa dito, ate? Bahay nila? Malapit na, Daddy. Malapit na. Rough road na yata to, te ah. Makakarating ba sa sakyan doon? Oo, Daddy. Pero kailangan maglakad tayo mula kalsada hanggang doon sa bahay. Oo? Ang kalayuan mula dito hanggang doon o sa may kahoy na pinutol. Ah, okay mula lang. kalsada hanggang bahay. Yun De- yung, diretso lang, te? diretso lang. Diretso lang. Mula dito yung bahay mula kalsada hanggang doon sa may naputol na kahoy doon, no? Oo. Pero ate, basta lahat simento yung kalsada. Opo, siminto yan, Daddy. Kasi nakaban lang tayo eh. Pero kung pick up dala natin kahit sa bukid, walang problema. Hindi ko alam ate na ganito pala yung daan papunta sa inyo. Pakita nyo guys. Yan, liblib na rin yung lugar ng mga anak ni ate Maricel. Pero pupuntahan natin mga kababayan dahil kagustuhan ni ate Maricel na makita man lang, mayakap daw man lang yung kanyang mga anak. Hanggat nabubuhay ang driver natin, pupuntahan natin yan. O ingat ka sa kaliwa bro. Landslide. No? Ulan pa. Malambot. Bagay, doon lang yata. Baka dito maluwag na. Baka may daan din naman na iba na maganda. Meron? O, dito na, Daddy. Ayun ang bahay namin, no? Saan? Yun yung siminto. Ah, dyan. O, maglalakad na tayo. O, sige. I-parking mo dyan sa tabi. O, dito. Ito ang daan. O, dito na, dito Kasya na. naman, oh. Ipasok nyo na lang. Ah, yung wire. Problema. Hanggang dito na lang. Gaganda lang mana sa nanay. Yung may ibang tao kasi, huwag kayo mag-call. Ang ganda ng anak niya, no? Maganda. Tatlo pa na sa Kausapin mo na yung mga anak ko. Sabi ko gusto nila makita. Mana yun sa anak ko, sa nanay. Magaling na yun mama nyo. Oo, magaling mo. Oh. So, ang isang kapatid nyo lalaki, tapos 3 babae. Bakit ang gaganda nyo? Kanina nagmana?
Kanino kayo nagmana? Kay? Kay Papa? O kay Mama? Kay mama. Kay Yes, Mama? Anong grade ka na? Ha? Grade 6? Si ate naman? Grade? Namiss nyo ba yung mama nyo? Maliliit pa pala anak mo. Dito kayo, upo kayo. Sige, nabigyan ko kayo ng chance para magka-kwentuhan kayo. Sige na, anak. Ayan. Dalawa kayo, sige na. Ate, dito ka lang. Ang pangalan? Ayan, oh. Kiss niyo naman yung mama niya. Hindi. Oo. Kahit dyan ka na lang, ate. Kahit dyan ka na lang. Ayan. Anong pangalan mo, ate? Lian. Si ate naman. Mirasol. Kausapin mo anak mo. Hindi kayo pumasok ngayon? Oo. Kamukha rin niya ate yung ganda. Ilang taon ka na, ate? 27 po. Ha? 27 po. Hindi, ilang taon ka na? 16 po. 16. Oh. Ate, kumusta ka dito? Okay lang po. Kumusta ang pag-aaral mo? Since nung LM po, parang hindi naman po okay. Ha? Nung LM po, hindi po okay. Pero nung to high school hanggang senior high po, parang medyo okay naman. Okay na. Ba't mo nasabing parang hindi okay na Nung ka? elementary po kasi ako, lagi po akong binubala about my mother person. Lagi kang, nung elementary, lagi kang binubuli about your mother. But now, okay na. Okay naman. Oo. Ayusin mo. Labanan mo, ignore mo yun. Tuloy-tuloy mo lang pag-aaral, no? Huwag kayo magpa-apekto. No? Ang gaganda nyo pa naman. Ha? Magmahalan kayo magkakapatid, no? Alam nyo, sa totoo lang, namimiss kayo lagi ng mama nyo. Kaya nga, pinagbigyan ko na siya na mapunta rito. Kaya masayang-masaya siya. No? Walang araw na hindi niya sinasabi sa akin na gusto raw niya kayong makita. Anong mensahe mo sa mama mo? Ano po, parang mas mabuti pong maalagaan pa po siya para kulay na po siyang gumaling. Yes, malapit. Pero kapag babalik man po siya dito, parang medyo okay naman na po, parang meron po kasama si Papa pag alis po siya, may kasama kami po. So, pag bumalik, pag tuluyan ng gumaling ang mama mo, gusto mo dito siya bumalik? Pero hindi pa po, parang hindi ko pa po tanggap medyo na tatanggapin ulit po siya dito sa amin. Bakit? Kasi parang since iniwan niya po ako, parang nasanay na din po ako. Nasanay ka nang wala siya. Opo, parang gano'n. May tampo ka ba sa mama mo? Wala naman po. Very good. Pero pag tuluyan na siyang gumaling, kasi nakikita namin na sa 60% na siya, I think. Sana hindi ako nagkamali. So, konting tiyaga pa lang namin, depende rin sa sasabihin ng doktor. Pag fully na magaling na siya, okay lang na dito namin siya idiretso. Hindi ko lang po alam sa father ko. Sa bagay, no? Kakausapin ko rin ang tatay mo mamaya. Pero alam mo, isa sa pinaka-reason kung bakit nagpunta kami dito dahil gusto kang mayakap ng mama mo, pati ng mga kapatid mo. At isa pang sinasabi niya, bigyan ko daw kayo ng bigas, tsaka pambaon niyo. Thank you po pag ganun. Kasi si mama parang medyo okay na din po pag napapanood ko po sa vlog niyo. Yes po. Nagluluto na nga siya doon eh. Opo. Gusto mo ba ipagluto ka rin niya ng mga ulam niyo?
Gusto niya po, mag-alam pa kami. Mag-anan pa kami. Baka masasarap pa yung luto ko. Ay, ganun. So, ibig sabihin nagluluto ka rin? Opo. Nandito po kay Papa. Papa, Tsaka nandito. kay nanay. Opo. Oh. Mabuti hindi kayo pinabayaan ng papa nyo, no? Hindi po. Parang ano po, supportive po siya sa akin since alam. Ay, wow, very good. Napakabait ng tatay mo, napakaswerte nyo. Opo. Okay lang ba tawagin si tatay? Paupuin dito. Pa! Nalalalamig na. Hello, tay. Pasok po kayo, tay. Okay lang, umupo ka muna dito, tay. Okay lang na mabidyohan ko kayo. Ay, salamat po, tay. Tay, anong pangalan nyo, tay? Roger. Tatay Roger. Tay, sabi ng anak ninyo na isa, gusto daw niya pag magaling na yung mama niya, dito daw namin dadalhin si Ate Maricel para may mag-alaga daw sa kanila. Anong masasabi mo po doon? Nasa sa kanila naman yung mga anak ko kung anong decision nila. Yun din ang kung naman dyan eh. Mayroon naman kung anong kung naman. Pero yung kung kasi doon sa validation sa DSWD doon, Opo. pwedeng makuha naman yung titignan yung bata dahil yun ang usapan namin doon. Ibig sabihin, dati may kasunduan na kayo na pwede niyang tignan-tignan yung mga bata. Oo, yun lang. Sabi doon sa akin doon. Dahil may katibayan kasi doon na yun ang panabin doon sa hit ng DSWD ng Anda at saka rito hit ng DSWD dito sa Labinos. Bakit po kayo nagkaroon ng kasunduan sa DSWD sa pagkakaalam niyo before? Bakit kayo nagkaroon ng ganung kontrata? Ayun din ang panila doon eh. Sa DSWD naman eh. Pero tay, kahit may kasunduan na kayo doon, kung sa ngayon ay magkakaroon kayo ulit ng bagong kasunduan kasama ang inyong mga anak, at kung pumapayag ka, and then pumapayag din si Ate Maricel, palagay ko lang, no, walang magiging problema. Kung gusto mo pa, kung payag ka pa ho. Yun lang sa kanila yung mga anak ko naman. O nasa mga anak. Oo. Pero tay, may tanong ako sa'yo tay, kung hindi mo mamasamain. Ilang taon na po ba kayong nagkahiwalay ni Ate Maricel? Kung minsan padalaw dito, kung minsan alis. So ibig sabihin, nagkahiwalay man kayo or what, ano man na naging usapan, papasyal-pasyal pa rin si Ate Maricel dito. Oo, ganun lang. Tapos, layas na naman siya. Layas na naman. Oo. Kung ilang araw doon babalik kung gusto niya, yun lang ang kanya naman dito. Pero tay, buti ilang taon na wala si Ate Maricel, hindi ka nag-asawa ng iba. Ay, hindi. Dahil nasa bata naman ng kwan ko eh. Nakafocus ka sa mga anak mo. Dahil lahat kasi ng kwan, ng puntang kong trabaho, construction, dahil construction ako eh. Opo. Lahat ng mapuntang kong trabaho, nandun buntot pa rin sa akin ng mga DSWD na nandun na naman yung ganito. Ngayon, ang pumunta sa akin, pinakamahuli yung head ng DSWD dahil nakaditin siya doon sa Bulanay. Pero tay, alam niyo po ba na ilang buwan nang nasa pangangalaga ng Team Daddy Frankie si Ate Maricel? Nakuhan ko lang sa kwayon. Napapanood niyo po? Oo, napapanood. Dahil wala naman ako cellphone sa mga iba-iba tao naman na papakinggan ko. Okay. Pero sa ngayon tay, sa nakita mong progress, yung mga nangyayari kay Ate Maricel, ano po ang nararamdaman mo po? Marami na nagbago sa kanya. Masaya ka po ba tay para sa kanya? Oo, makuha ako dahil siyempre nasa kanya na naman yung kabutihan siya eh. Yes po. Lang pangko lang naman. Saka nagpapasalamat ako din sa inyo, boss. Walang ano man tay. Gagawin lang namin yung kaya namin. Dahil na-survive yun sa kanya dahil siyempre una, hindi lang sa akin yung mga magulang niya, may kapatid pa siya na mas makagpa. Mas kumbaga yung ibibigay nila ng tawag to, yung kunang sitwasyon yung mga anak nila, mga kapatid niya. Yun lang ang kumbaga dyan. Pero tay, may isa pa akong tanong tay.
ano yung pinaka-rason bakit naghiwalay kayo? Naghiwalay po ba talaga kayo o hindi? Hindi, ang pa naman dyan, parang ganun na, dahil di naman palagi rito na. O, pero walang closure na hiwalay kayo. Siguro napahiwalay lang ang isa't isa sa inyo dahil sa paggagala niya. Yun ang isa. Ayun ang totoo. Yun ang kwan dahil siyempre kung ikaw naman na gano'n ang sistema naman na sitwasyon sa pag-asawa. Opo. Okay lang tayo. Okay lang, no problem. Alam nyo, tukaw Hindi, na. okay lang tayo. Ito na lang. Huwag kang mag-alala tayo. Tay, may tanong pa ako tayo. Kung okay lang. Pwede ka naman mag-next question. Nakikinig si Ate Marisol. Mahal mo pa rin ba si Ate Marisol? Sa akin, hindi natin na, naman, dahil ang kuwan ko naman dyan, nakapokus sa akin naman, sa mga anak ko. Sa mga anak talaga. Yun ang sa ako naman. Pero tay, sa nakikita ko naman kay Ate Maricel sa mga ilang araw, mahigit isang buwan na napag-uusap namin, laging pamilya niya, laging kayo po yung nasa isip niya. So tingin ko po, mahal niya ang pamilya niya at mahal pa niya kayo. Yeah, siyempre, anak niya naman yan nandito eh. Pero kung sa pag-ibig tayo sa iyo, anong nararamdaman mo kay Ate Maricel? Sa akin, parang nasanay na ako na wala na siya eh. Pero tignan mo siya ngayon tay, bumalik na yung ganda niya. Anong naramdaman mo tay nung nakita mo kanina na nandito na siya? Siyempre, masaya rin yung mga anak niya. Nakita niya yung nanay niya. Kaya masaya ka na rin. Oo, siyempre, nakita na naman nila. Opo. Taon-taon na nakalipas na nalakuan. Ganyan ang sistema niya. Ate Maricel, masaya ka ba na nakita si tatay? Gaano ka kasaya? Masaya. Mga anak mo, anong sasabihin mo sa kanila? Nandito ka na. Love you na. Maluha-luha yung isa mong anak. No? Anong masasabi mo sa mama mo? Anong mensahe mo kay mama? Ha? Ha? Anong sasabihin mo kay mama? Magaling na siya. Magsalita ka, Masol. Anong sasabihin mo kay mama? Magaling na siya. Ha? Anong sasabihin mo kay mama? Si ate, anong sasabihin mo kay, anong mensahe mo kay mama? Magaling na siya. Ha? Wala kang masabi. Anong pangalan ni ate ulit? Upo ka ate. Anong pangalan ni ate? Micaela. Tapos itong pangatlo, Mirasol. Tapos Mian. Micaela, Mirasol. Tapos yung panganay na lalaki, ng pangalan? Markel. Ayan. Micaela. Puro yung lahat ng Micaela, masaya ka ba na nandito na ang mama mo? Wow. Ano ang mensahe mo kay mama? Lagi niya kayong binibigkas. Bakit nung nakikita kita sa McDo, nakakasalubong kita, hindi mo kakilala. Kasama ko sa TV ng noon. Hindi mo nakakilala ko na. Ilang tanong nang iniwan mo. Pero ngayon, nung napainom na natin siya ng gamot unti-unti, Micaela lagi binabanggit. Oo, Micaela. Yes, hindi ko narinig tong pangalan ng dalawa. Micaela lagi. Promise. No?
Hindi, binibigkas niya rin sa kayo Mark Hill. Mark Kaya hindi Hill. ako naniniwala, artista ka ako nga. Oo. Ayun, mga Pero naririnig ko kay ate, Micaela. Mikaela. panganay ko yun eh. Nakakaiyak mga kababayan, nakakatuwa na tuwang-tuwa yung mga anak ni Ate Maricel. At hindi ko rin po inaasahan na madadatnan namin sila dito. Lapit ka dito, ano? Lapit ka sa mga ate mo. Magmahalan kayong magkakapatid, ha? Ang gaganda nyo pa naman. Huwag kayong mag-alala. Hindi po titigil si Daddy Frankie hanggat hindi fully makarecover ang mama nyo. At papangako ko yan sa inyo, pag magaling na si mama nyo, dadalhin ko siya rito sa inyo. Gaya ng sinabi ni Micaela mga kababayan, kanina, gusto raw niya, paggaling ng mama niya, dito ko dalhin para magluluto daw sila pareho. Dahil mahilig din magluto pala si Micaela. Anong madalas mong ilulutong ulam, Micaela? Gulay po. Wow. Paano ka natutong magluto? Sabi na kay Papa. Kay Papa. Ang bait ng Papa nyo. Super po. Supportive yan since alam po ako. Super. Super supportive po. Sige nga, ilarawan mo nga sa akin ng iyong Papa. The best Papa siya. Kasi, kahit wala po kaming pera nung nag-girl scout po ako, kahit wala na kaming pera, gumagawa po siya ng parang para makasali lang ako. Wow. Po. Kasi, Binabaonan po kami ng tanghali kahit ang init-init. Tapos yung bisikleta niya kahit sira-sira na ginagamit niya pa rin. ay ganon. Opo. Until now, sira-sira yung bisikleta niya. Opo. Hatiran lang niya kayo sa school. Opo. Anong nararamdaman mo na pagka nakikita mo yung papa mo na dadalhan kayo ng baon sa school? Tapos nakikita mo ang init. Tapos kahit sira-sira yung bike niya, sige pa rin siya para mahatiran kayo ng pagkain. Ano nararamdaman mo that time? Siyempre parang ang hirap po na sa isang ama, parang nagiging ina at saka ama siya sa aming apat noon. Kasi nandito pa po dati si Kuya, tapos siya, nagka-carpentero lang po noon. Tapos yung sahuran 300, ganon. Tapos ako, syempre, todo bigay na po sa pag-aaral para may award, Oo. para maging proud si Papa. Ay, Ganon. so, kumusta naman pala ang pag-i-school mo? Okay naman po. Napakabait nyo, no? Napakaswerte nyo. Dahil ang tatay nyo napakasipag, tingnan mo, kahit namamayat na siya, pero kayo malulusog. So, ibig sabihin, kahit hindi niya maalagaan sarili niya, basta maalagaan niya kayo, hindi siya gumigive up, no? So, nangangarap ka ba na mabuo yung pamilya ninyo? Makabalik si mama dito? Sa akin po parang hindi ko pa po nasasagot yan kasi ngayon lang po ulit namin siya nakita eh. Ganun po. Parang hindi po namin Okay. Sa pagkakatanda mo, ilang taon ka nung umalis si mama sa inyo? Nawala sa poder ninyo? paalis-alis po kasi siya eh. Parang kinaba ako grade 1. Hindi pa na po siya nakakasama. Tapos bumabalik po siya dito kapag parang wala siyang ma-handle sa bayan. So, ibig sabihin, kinder ka pa lang, talagang nawala na si mama sa sarili. So, wala na kayong usapan maayos, ganun. Wala po. Since nung andito pa naman po siya nun, hindi po namin siya naaanon. Kasi pag andito po siya, yung ginagawa niya lang po dito is uuwi siya ng gabi o aalis siya ng umaga. Ay, hindi. Aalis siya ng gabi, tapos babalik na lang po siya ng umaga. Yun po. So, ngayon, magaling na si mama. Anong sasabihin mo kay mama? Parang di mo talaga ako kilala, ma. Hawakan mo yung kamay niya. Hawakan mo siya. Kilala mo ko, ma? Oo. Ikaw, stay. Tay, okay lang tayo ka muna tay. Pagtabihin natin si Micaela, makapag dito ka muna tay saglit. Huwag na po. Hindi, tatabi ka lang para magkausap kayo ng maayos ni mama. Dito ka lang tay.
Tapos kuha kayong bigas, tapos yung cash doon para sa kanila, para may baon sila bago ako umalis. Mabigat ako. Ayan, mag-usap kayo ni Mama. Para mas madaling gumaling si Mama. Gusto ko makausap mo siya. Ate Maricel, sabi mo gusto mo makausap yung mga anak mo. Eto, kausapin mo. Ikaw wala. Bakit wala kang pasok ngayon? Hindi ako pumasok ngayon. Nag-aaral ba? Diyan sa Alex. Diyan sa anak? Yung bagyo. Yes, sir. Sabi mo, Mama. Bakit nakita mo lagi kami puyat? Hindi. Hindi ako nagpupuyat. Tulog ng tulog siya doon. Pero tumaba na ba si Mama nyo? Super po. Ha? Super. Super. Nagulat ka, ha? Mataba na siya. Alaga namin yung mga yun doon. Lagi niyang request yung gardenia, tinapay, saka saging. Ha? Gusto niyo bang kumain sa Jollibee? Dalhin ko kayo ngayon para may banding kayo. Wag na po. Bakit? Naumay. Ha? Wag na po. Pero sige, okay. Maaring nabibigla lang sila mga kababayan, pero pag may chance, may time, magsiset kami ng araw para makapag-ready din sila. Treat natin sila sa labas para kumain, no? Kuha ka nga ng sansakong bigas. Pakuha. Ayun na, may kumukuha na. Tapos bigay ako pambaon ng mga bata. No? Ate Maricel, ba't di mo kausapin yung mga anak mo? Yakapin mo yung anak mo, Ate Maricel. Love naman, love. Hi Lola, hello po. Ang nanay ko. Kumusta, maganda ha? Kami sa nagpadaksyon na kita. Kasi tayo, Bayan na natin. ano po? Kami ang nagpalaki yan, pabaya. Ano marap ang sasabi mo, Mate? Panganak mo, iiwan mo. Pag buntis ka na naman, nandiyan ka naman. Manganak ka naman, aalis ka na naman. Kaya kami ang nahihirapan. Sinasabi ba niya ang totoo? Pagdating sa ganun, Lola, kasi nung nakuha namin siya, wala po siya sa opo. Paano mo, paano tikas ng ulo? Andito noon yan. Tinanggap namin ako. Pero noon, mamaya, wala na ako. Nandiyan na naman. Pero wag mo akong ibibigyo, tayo ko. Wala po yan. Opo na. Walang Napalaking mga bata na wala siya. Pero yung apat na yan, Hindi ko amin sa lahat. Siya iwan. anak po ni Ate Lisa at si tatay. Pero meron pang isang lalaki. Apat yung anak nila tatay. Kami ang kawawa, wala siyang mapagyan, walang paano. Sinabi rin po ni Micaela na Hey! Kaya ang kawawa na kung nagtitinda ako dito sa palengke. Pero paggatas ang ubos yan, ako, hindi ko na masabi ko ang buwan. Kami ang kawawa, hanggang nabulag ako. Hanggang nabulag ako na kung saka lang ako dito. Nabulag ako sa buwan. ay, hindi na po kayo Hindi ako nakakapos. makakita na ako. So, ibig sabihin Dahil lang yung mga bata niya. Apo. Hey! Ako hindi ako nagsisinungaling ako. Kaya maririnig na yan. Opo. Talagang gusto namin noon yan. Kanya lang, iwan ko lang nangyari sa kanya. Kasi yung mga magulang niya, ako. Pabaya. Pinupok talaga yan, pero hindi naman sa bahay nila. Doon pero dito. Parang Rina yan, noon. Pero iwan ko lang kung ano nangyayari sa kanya. Umalis, mamaya. Kung saan nagpupunta. May kami nahihiyan ako. Hanggang umalis na tuluyan, hindi namin kinalis siya. Hanggang dito hanggang namatay yung tatay niya. Hindi ano. Ilang buwan dito na nakatira dito. Yung tatay niya. Hindi siya naman naglalakwat siya kung saan.
Ako, hindi ako nagsisinungaling na. Yes po, Nay. Naintindihan ka po. Naunawaan po kita, Nay. Pero siguro nung time na yun, Nay, baka yun yung time na wala na siya. Ay, upo ka dito, Tay. Okay? Hindi na po. Ayaw ko nang mag-video-video. Pero Tay, Nay, Lola, siguro nung nag-aalis-alis kayo, wala na siya sa katinuan. May katinuan din yan eh. Di ba, ang ganda ang pagsabot niya? Ewan ko ang nangyayari sa kanya yan eh. Dinala na namin siya sa pagamutan. Dahil hiyang-hiya kami ang mga ginagawa niya na kung talagang tumalag sa hiya sa akin. Hanggang doon sa palingking sa ang ginagawa niya. Ayaw namin ang ganun. Dito lang nakatira nung yan. Ayaw ko lang ano nangyayari doon. Mamaya umalis. Mamaya nandiyan na naman. Sa tingin ko po, Lola, kahit si Ate Maricel, hindi niya po siguro kagustuhan na ganun mangyari sa kanya. Pero yung mga nanay niya, papaya. Pero pasensya na po kayo, Lola. Wala po kaming balak, kung ano man, wala kaming intention. Sinunod lang namin yung gusto ni Ate Maricel na gusto niyang makita man lang yung kanyang mga Hindi anak. naman, naglalaalan pa niya. Opo. Matagal na niya. Magmula nung yan. O, maliit pa yan. Ilang taon na ba ngayon? Sabi ni Micaela, yung pangalawang anak, is kinder pa lang, umalis na raw si Ate Umalis Maricel. na ako. Umalis. Wala na. So kayo na po ang nagpagata sa mga bata. Lahat na ako. Tignan mo ang tura namin nung kawawa kami. Gaan? Tignan mo ang anak ko. Opo. Pansin ko nga po. Naglalaba, nagtutulog. Kung saan-saan na nagpupunta. Basta mabuhay lang mga anak niya. Nakita ko naman kay tatay na sobrang bait. Kasi kung iba-ibang tatay yan, nag-asawa na. Mag-asawa na kanya lang inaalaala yung mga anak niya. 4 na ako eh. Opo. Eh kung wala naman akong gabay niya, di kawawa yung anak ko. Opo. Kaya napaka-swerte pa rin ng mga apo nyo kasi nandyan kayo na mababait. Plus yung tatay. Hihintan yung nanay niya yan. Pumunta dito, kala mo kung sino, mamaya malis na naman. Opo. Hindi pa tumulong kahit gatas lang na isa. Ay, hindi sila na. Wala. Pag pumunta naman ito, doon sa kanila daw, dahil sobrang takaw, doon daw yung mga kapatid niyang lalaki. Kaya ayaw nilang tumira doon. Tapos dito na naman ganun. Tanggap kami ng tanggap, pero alis ng alis, hanggang umalis na tuloy. Baso niyan, ginagawa niya yan. Pero Lola, may tanong po ako sa inyo. Kasi sabi ng doktor, nasa 60% na po yung paggaling ni Ate Maricel. At ang sinabi ng anak na si Micaela kanina, gusto niya pag gumaling daw yung mama nila, gusto nila dito po daw dahil. Hindi ko na matanggap. Bakit po? Hindi ako na. Sobrang hiya ang ginawa niya yan diyan sa palingan. Lola, siguro nagawa niya yon nung wala siya sa sarili. Pero ngayon, halimbawa, babalik magsusorry siya pag nasa maayos. Bahala sila kung gusto na lang. Pero ako, ayaw ko lang. Hindi ko na matanggap. Bahala, may nanay niya pa naman. Buhay pa. Doon naman tumila. Bahala yung mga anak niya naman kung doon sila punta. Bulos mo na may kami nagkita-kita. Ganun lang yan. Pero pag tumira dito na ako, mamaya-maya away yan. Away kita. Tapang yan eh. Awayin niya kami lahat. Sa tingin ko, Lola, yung mga apo mo, dahil dito sila lumaki, hindi sila alis dito sa inyo. Nakita nila yung pagmamahal niyo, pagmamahal ng tatay. Ay nako, yung kay Mike lang. Napadoktor yan ng isang araw yan. Tatlong araw doon sa hospital. Ilang taon na po kayo, Lola? Hindi pa halata, Lola, malakas pa. Ang hirap na namin dito. Kung ano-anong ginagawa namin, ang muntik na nataga na ng bahay namin. Pero Lola, alam mo po, sa pagpunta namin dito, ang pinakabilin-bilin ni Ate Maricel, dalhan ng bigas at saka allowance yung mga anak mo. Hindi naman ito kung maalala pa niya. Talagang hirap namin. Pero pa yung pagmamalaki, pag mula maliit hanggang malaki, hindi pa Pinag-aaral yan, nag-service ko papunta sa school. Oh, ata na yan. Parang wala siyang anak, parang aso yung ginagawa niya. Pag napanganak, umalis. Ganun lang yan. Pero pinapabayaan namin kung saan-saan. Pag gusto niyang bumalik na naman. Mamaya, aalis na naman. Ganun lang yung ginagawa niya. Pero parang hindi ka napansin yung mga anak niya. Ganun din yung mga nanay niya. Sige, Nay, relax lang po kayo, Nay. Baka high blood po kayo. Ay, hindi naman. Hindi naman. Ang problema lang, malabo na yung mata. Malabo natin. Nagpa-opera ako ng mata ko.
dalawang mata, itong isa lang hindi makakita, itong may isang makakita. Pero tatlong buwan na hindi ako nakakita na po. Sa tulong mga kamag-anak ko dun sa lupa. Opo. Hindi naman ako. Iuutan ko ito. Kawawa ko. Gusto ko lang makakita. Lola, bali, total sabi niyo Lola, ay si tatay, tay, mag-iiwan lang kami tayo ng ay Lola ng budget ng mga bata, pero kayo yung bantay dito, Oy, bantay talaga na kung so sa inyo ko namin ibibigay. pinababayaan yan. Opo, sa inyo ko Parang, ibibigay. parang anak namin yan. Higit pa sa anak. Tay, dito ka tay, upo ka pare. Nay, ay Lola, gaya ng sinabi ko, hindi ako pumunta dito para magkaroon ng problema ulit. Wala po kaming bala or isip na ganon. Gusto ko lang talaga makita at saka yung request ni ate na Ate Maricel na bigyan ng bigas. Tsaka konting allowance. Pakipasok yung bigas. Dito ka lang, upo ka dito ba? Mangalit ka Hindi dito. na dito na lang ako tumayo. Okay. Dito na lang. Pero Lola, kung sakasakaling gustong bumalik ni Ate Maricel mamasyal, okay lang po. Salamat Huwag naman. lang siyang tumira sa bahay. Po? Huwag lang tumira dito sa bahay. Basta dalaw-dalaw lang yan. Dalaw-dalaw na lang. Oo. Pag gusto niyang makita yung anak niya, sige lang naman. Hindi namin yung pinagpababawal. Ganun lang naman. Kahit sabihin natin Lola na magaling na si Ate Maricel at mag-sorry na sa'yo. Maski na ko, ayaw ko. Sagad. Sagad ang hiya ko ang ginagawa niya. Maintindihan niyo man siguro no. Yes po. Pag ako lumalakad doon sa palengke, ayan. Ayan ang biyanan niya yan. Yung ganitong babae niya yan. Yung ganito. Yung dami siyang kasawag doon. Ay, naku. Mariusip na kung talagang hiyang-hiya ako para wala akong ulo. Ako'y lumalakad doon. Pero alam naman siguro ng mga tao, Lola, na si Ate Maricel nung panahon na nasa palengke siya, is alam naman ng mga tao na wala siya sa katinoan. Kaya dapat inuunawa na lang nila, no? Ewan ko lang naman. Pero talagang ayaw din nilang makita yung yan naglakad-lakad ng gano'n na. Hanggang dito, kabra. Maiksi and short. Maiksi naman na. Pero ngayon Lola, ayaw na niya ng ganun, makita niyo. Dami siyang kwan. Naku, ewan ko lang. Pag lumalakad kami dyan ako, ay ayan ang biyanan niya yan. Ay ayan na yung, naku, mamamatay na ako sa hiya. Talagang wala na. Pero pag gusto niyang makita yung anak niya, pumunta lang dito. Hindi namin pagbabawalan. Salamat po Hindi Lola. namin pinagbabawalan anak niya. Opo, salamat po. Oo. Pag gusto niya naman dumalaw lang. Kung gusto niya naman pabanding-banding yan, pwede. Burusan namin. Opo. Pero pag tumira dito sa bahay, ayaw ko na ko. Hindi talaga pwede. Ayaw ko na. Sagad. Hindi niya nun siguro kung ano yung talagang ayaw ko na. Mas gusto yung anak ko, ayaw ko na rin. Bahala na sila, ayaw ko. Si tatay naman. Tay, ano na masasabi ni tatay sa sinabi ni nanay? Siyempre, naibuhosan niya lahat yung nasa loob niya eh. Opo. Yun lang ang ko dyan eh. Naawa naman ang masasabi sa kanya eh. Yun lang. Okay. Sige. Bigyan ko na lang ng pambaon tong mga bata. Tay, no? Sana yung panganay, ay yung pangalawa, si Micaela. Ayan. May sakit pa nga, nagkagamot yan na. Yung bahay nga namin, hindi pa nagawa lahat. Opo. Pakitawag si Micaela. Buti ka mo, tapos pumunta doon at wala siyang klase. Pero mayroong klase kanya, masakit-sakit na naman yung tiyan niya. Ito, galing lang ng hospital to eh. Ayan. Ang ganda talaga ng mga anak. Ate Maricel, request mo kasi sa akin, bigyan sila ng bigas at saka pambaon ng mga anak. Magbibigay ako sa 3 mong anak na tagpa 5,000. Opo. Okay ka lang? Opo. Happy ka ba? Opo. So, kanino ko iaabot? Dito na po. Kay tatay. Ang bait talaga. So, sa bagay, no? Nay, ibigay ko na lang kay tatay. Ayos lang yan. Yes. Salamat, Nay, ha? Pasensya na po kayo. Oo ba? Talagang ganyan lang talaga. Opo. Pero sinasabi ko muna sa loob ko. Opo.
Naintindihan namin kayo. Masakit ng kalubang ko pag hindi ko masabi. Opo, tama po yun, no? Sana, tay, ito makatulong para sa mga bata. Bilangin natin, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salamat, boss, daddy. Opo, walang anuman po. No? Yan, mga kababayan, mga kabarangay, medyo hindi pa siguro matanggap ng bawat isa sa kanila or nabibigla pa lang sila ngayon. Lalong-lalo na po kay Lola. Kaya respetuhin natin mga kababayan. Pero pinaka-reason na nandito kami, lalo na ngayon ay nakita ko sitwasyon ng mga anak ni Ate Maricel. Kaya po ako nagbigay ng kaunting allowance para makapagtuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. At pumayag din po si Lola na anytime daw pwedeng mamasyal dito si Ate Maricel. At yun din po yung laging sinasabi ni Ate Maricel na gusto niya makita ang kanyang pamilya. No? Kaya nandito at sana, no? Tuloy-tuloy na po ang paggaling ni Ate Maricel. Samahan niyo ako na ipag-pray para makasama na niya ang kanyang mga anak. Ayon po doon sa pangalawang anak na si Micaela, ay gusto daw nilang makasama ang kanilang ina. At sa ngayon, sabi naman ng Lola, ayaw daw sa bahay na ito. Pero hindi natin alam. Pag-pray lang natin mga kababayan. Pag tuloy-tuloy na ang pagbabago ni Ate Maricel, ay maraming magbabago. Tay, salamat nga po. Salamat din po. No? Anong masasabi mo, tay, na after ng ilang taon, tapos gumaling si Ate Maricel, ay naalala niya yung mga anak niya? Di maganda rin na makita niya yung mga anak niya. Saka sa kanya, marami rin nagbabago sa kanya na kalagayan niya galing sa'yo, Juan. Opo. Pero tayo, syempre, bilang asawa, alam ko sa puso, hindi talaga basta-basta nawawala yan. Bago kami umalis tayo, ano ang bilin or mensahe mo kay Ate Maricel? Pagbutayin niya na doon sa inyo, Juan. Boss, dahil nasa puder niyo yung Opo. Juan Wala ka bang habilin sa kanya or payo para mas lalong mabilis gumaling? Pagsikapin niya yung yung mga binibigay na gamot sa kanya. Opo. Sumusunod naman siya, tay. Oo. Ate Maricel, aalis na tayo. Anong mensahe mo kay tatay? Mag-ingat na lang po. Walang I love you? Ha? Na lang po. Ha? Mag-ingat na lang po. Walang I love you? Akbayan mo naman si tatay. Yakap Ha? So, yon mga kababayan, mga kabarangay, nasaksihan at nakita nyo yung sitwasyon ng mga anak ni Ate Maricel. Kaya pala gustong-gustong makita ni Ate Maricel ang kanyang mga anak. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Sakali po nandyan kapat nanonood sa bidyong ito, maglalambing po si Daddy Frankie. Sakaling naibigan at nagustuhan mo yung mga programang ginagawa ni Daddy Frankie, pakishare lang po ang bidyong ito. Maraming salamat and God bless. Mabuti, love na love mo yung kapatid mo. Opo. Gaano mo kamahal yung mga kapatid mo? Sobra po. Si ate, ba't din yun niyayakap? Yakapin mo rin. Yakap kayong tatlo. Bukabugawin siya. Oo. Ay, very good, no? Very close yung magkakapatid. Siyempre, sila rin ang kantyan Oo. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Apo. Babalik kami dito, ha? Para magbigay ulit ako ng pambaon ninyo. Anong gusto mo ating pasalubong pagbalik namin ng mama mo dito?
Anong gusto mong pasalubong? Ano daw pagkain gusto mo? Oh. Wala. Ano pagkain gusto mo daw? Hindi mahiyaan po kasi. Oh, sige, ikaw na lang. Anong gusto mong pasalubong ni Mama para sa inyong tatlo? Wala. Kahit ano na po yung madala mo dito. Kahit ano na lang. Opo. Si ate, baka may gusto ka. Anong gusto mo? Isang baboy daw. Isang baboy. Ha? Ha? Anong gusto mo pasalubong? Lechon. Gusto mo lechon? Oo. Anong gusto mo pala? Sige, anong gusto mo? Ano daw gusto mo? Pagkain. Pag maagal ka na kayo. Grabe ka naman. Cellphone. Cellphone. Gusto mo cellphone pagbalik namin? Wala ka bang cellphone? Ha? Wala. O, sige, sige. Sinong may cellphone sa inyong dalawa? Si ate lang. Sige, sige. Okay, pagbalik namin ha. Basta promise nyo mag-aaral kayong mabuti, okay? Mga kababayan, mga kabarangay. Ito po yung 3 sa 4 na anak ni Ate Maricel. Masaya ako na nakita ko sila. Lalo akong masaya nakita kong very close sila. Bangamat yung lalaki na panganay ay nagtatrabaho na, tama? Kaya wala dito. No? Sige. Yung cellphone na sinabi ni baby pagbalik namin, ha? Basta mag-aral mabuti. Okay?